Huwag kang mag-alala, babe. Palalayasin ko na siya ngayong gabi. Tutal, mahina naman ang kapit ng bata. Baka hindi rin mabuhay. Mas mabuti nang tapusin na natin ang kahibangan na ito. Ang mga salitang yon ay hindi sinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang mababa, kalmado at malambing na tono na minsan nang nagpatibok ng aking puso. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako sa likod ng pinto ng aming kusina, ang bawat kataga ay tumatarak sa aking dibdib na parang libu-libong karayom. Nabitawan ko ang sandok na hawak ko. Wala itong nilikhang ingay nang humampas sa basahan sa sahig, ngunit naramdaman ko ang pagyanig ng buong mundo ko. Sa harap ko, kumukulo ang paboritong kare-kare ni Marcos. Ang amoy ng mani at bagoong ay pumupuno sa buong kabahayan. Ang amoy ng tahanan, ang amoy ng pagsisilbi, ang amoy ng pagmamahal na 10 taon kong iniluto at inihain para sa kanya. Masakit ang balakang ko mula sa maghapong pagtayo. Namamaga ang aking mga paa dahil sa bigat ng 6 na buwang pagdadalang tao. Kahit ang pagbili ng buntot ng baka ay pinag-ipunan ko pa ng 3 linggo mula sa barya-baryang natitira sa allowance na ibinibigay niya dahil gusto kong maging espesyal ang aming anibersaryo. Akala ko, ang sorpresang inihanda ko ang sasalubong sa kanya. Hindi ko inasahan na ako pala ang makatatanggap ng sorpresa, isang katotohanang mas mapait pa sa abdong pilit kong nilulunok. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Nakita ko si Marcos sa sala, nakatalikod, hawak ang telepono sa tainga habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Ang kurbatang ako ang namalansya kaninang umaga. Marcos? Ang boses ko ay garalgal. Halos hindi makalabas sa nanunuyong lalamunan. Lumingon siya. Walang gulat sa kanyang mukha. Wala ring awa. Sa halip isang malamig na tingin ang ipinukol niya sa akin. Tila ba ako ay isang mantsa sa kanyang mamahaling carpet na matagal na niyang gustong burahin. Binaba niya ang telepono nang hindi nagpapaalam sa kausap. Alam ko na kung sino yon. Si Selena. Narinig mo na pala, sabi niya nang walang kaabog-abog. Mabuti na rin iyon, para hindi na ako mahirapan magpaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Humakbang ako palapit. Ang aking mga kamay ay kusang humaplos sa aking tiyan. Tila sinusubukang protektahan ang sanggol na nasa loob mula sa lamig ng kanyang ama. Anibersaryo natin ni ngayon, nagluto ako. Hindi pa ako natatapos magsalita nang bumukas ang pinto ng aming bahay. Pumasok ang isang ginang na balot ng mamahaling alahas, ngunit may mukhang punong-puno ng pagkasuklam. Si Doña Consuelo, ang aking biyenan. Sa likod niya ay 2 kasambahay na may bitbit na mga itim na plastic bag. Ayusin niyo na ang mga kalat ng babaeng yan, utos ni Doña Consuelo sa mga kasambahay habang tinuturo ako ng kanyang paypay. Siguraduhin niyong walang maiiwan kahit isang hibla ng buhok niya. Gusto kong malinis ang bahay na ito bago lumipat si Selena. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ma? Marcos? Ano bang nangyayari? Lumapit sa akin si Doña Consuelo. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nakakahilo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pandidiri. Huwag mo akong tawaging ma. Asik niya. Wala na kayong bisa ni Marcos. At huwag kang umarte na parang biktima, Mayari. Matagal ka nang palamunin sa pamamahay na ito. Tingnan mo nga ang sarili mo, ang dugyot mo, ang baho mo. Amoy kusina ka habang ang anak ko ay paakyat na, nang paakyat sa lipunan. Hinihila mo siya pababa. Palamunin? Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Ma, ako ang nagpaaral kay Marcos nung wala pa kaming pera. Ako ang nagtatrabaho habang nagre-review siya sa board exam. Ang bahay na ito, ang down payment nito ay galing sa ipon ng tatay ko. Ang tatay mong patay gutom! Sigaw ni Marcos. Lumapit siya at hinablot ang braso ko. Ang higpit ng hawak niya ay bumaon sa aking laman.
Wag na wag mong isusumbat sa akin ang kakarampot na tulong ng tatay mong driver. Kung may kwenta ang ama mo, sana may iniwan siyang yaman para sa'yo. Pero wala. Katulad mo, isa lang siyang hampas lupa na nangarap ng gising. Kinaladkad niya ako palabas ng pinto. Nagpupumiglas ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang nasa sinapupunan ko. Marcos, parang awa mo na. Pagmamakaawa ko, ang aking dangal ay tuluyan ng gumuho. Lumuhod ako sa paanan niya. Kahit wag na ako, kahit sa servants' quarters na lang ako matulog, ang anak natin, maselan ang pagbubuntis ko. Kailangan niya ng pahinga. Tumawa ng mapakla si Doña Consuelo. Anak, paano kami nakakasigurado doon na kay Marcos ngayan? Sa itsura mong yan, baka kung kani-kaninong tambay ka lang kumapit. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paglipad ng isang mabigat na bagay. Ang maleta ko ay inihagis ng mga kasambahay palabas ng pinto. Gumulong ito sa sementadong daanan hanggang sa bumukas at nagkalat ang aking mga lumang damit sa putikan. Kasabay nito, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Hinawakan ako ni Marcos sa balikat at itinulak palabas ng gate. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Ang lakas ng kanyang tulak ay nagpasubasob sa akin sa basang semento. Huwag ka nang babalik dito, malamig na sabi ni Marcos. Diyan ka nababagay. Sa putikan. Isinarado nila ang malaking bakal na gate sa harap ng aking mukha. Ang tunog ng paglapat ng bakal ay parang pintuan ng impyerno na sumara, pero ako ang naiwan sa labas sa gitna ng bagyo. Nanginginig ako sa lamig. Ang ulan ay humahampas sa aking katawan na parang mga latigo. Dahan-dahan, pinilit kong bumangon. Ang aking mga tuhod ay gasgas at dumudugo. Sa ilaw ng poste ng kuryente, nakita ko ang isang bagay na kumikinang sa putikan. Ang aking wedding ring. Nahulog ito mula sa aking daliri nang itulak ako ni Marcos. Pinulot ko ito. Isang simpleng singsing na pilak, nangingitim na at pudpod na ang ukit. Pinunasan ko ito sa aking basang duster. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito na namaga sa kakalabada para makatipid kami sa laundry. Ang mga kamay na puno ng hiwa at paso sa kakaluto. Ang mga kamay na kumayo para sa pangarap na hindi naman pala sa akin. Ganito na lang ba? Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay tinatangay ng ulan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Biglang may kumirot sa puson ko. Hindi ito ordinaryong sakit. Para itong kutsilyong umiikot sa loob ng aking tiyan. Napahawak ako sa gate upang hindi matumba. Ang paningin ko ay nagsimulang magdilim. Ang kirot ay gumapang pababa sa aking mga hita. At doon, naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng aking mga binti. Humahalo sa malamig na tubig ulan, dugo. Napasinghap ako. Ang takot ay bumalot sa buong pagkatao ko higit pa sa lamig ng gabi. Wala akong telepono. Wala akong pera. Walang dumadaang sasakyan. Anak, ang tanging nasambit ko bago ako tuluyang nilamon ng dilim. Kumapit ka. Parang awa mo na. Kumapit ka. Ang una kong naramdaman ay hindi ang sakit, kundi ang alog. Isang marahas na pag-alog na tila ba ako ay nasa loob ng isang latang pinagugulong sa mabatong kalsada. Kasunod nito ay ang matapang na amoy ng usok ng tambutso na humahalo sa amoy ng lumang trapal at basang lupa. May mainit na bagay na nakadampi sa aking noo, isang palad na magaspang ngunit puno ng pag-aaruga. Sa gitna ng aking ulirat, narinig ko ang boses ng isang babae. Boses ito na sanay sa palengke, matinis at mabilis, pero sa pagkakataong ito ay nababalot ng takot at pagmamakaawa. Manong, bilisan mo, baka abutan tayo. Sigaw ng babae. Diyos ko, ang daming dugo. Kumapit ka, ineng.
Huwag kang bibitaw. Gusto kong imulat ang aking mga mata, pero napakabigat ng aking mga talukap. Ang tanging naririnig ko ay ang huni ng makina ng tricycle na pilit bumabagtas sa baha at ang walang humpay na patak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Ang bawat pagtalbog ng gulong sa lubak ay nagpapadala ng kirot sa aking puson, ngunit may humahawak sa aking kamay nang mahigpit. Tila ba isinasalin niya ang kanyang lakas sa aking nanghihinang katawan. Nang imulat ko ng tuluyan ang aking mga mata, iba na ang paligid. Puti, masakit sa mata na puti. At ang amoy, ang matapang na amoy ng alkohol at panis na laway na bumabalot sa hangin. Nasa isang pampublikong ospital ako. Dinig na dinig ko ang iyak ng mga sanggol, ang ubo ng matatanda, at ang walang katapusang yabag ng mga paa na nagmamadali. Nakita ko ang isang lalaking nakaputing coat. Nakatalikod siya sa akin habang kausap ang isang nurse na mukhang iritado. "Doc, charity patient yan. Wala namang pambayad yan. Bakit natin uunahin?" Reklamo ng nurse habang inaayos ang kanyang clipboard. Humarap ang doktor. Matalas ang kanyang tingin at ang kanyang boses ay mababa, ngunit may diin na nagpatigil sa ingay ng paligid. "Nurse, ang sinumpaan nating tungkulin ay magligtas ng buhay, hindi maningil," sabi niya sa wikang Ingles na may halong awtoridad. "She's losing blood. Kung maghihintay pa tayo ng down payment, 2 buhay ang mawawala ngayong gabi." Kilos. Napahiya ang nurse at mabilis na tumalima. Lumapit sa akin ang doktor. Ang mukha niya ay seryoso. May ilang hibla ng buhok na nalalaglag sa kanyang noo dahil sa pagod. Hinawakan niya ang aking pulso. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag. Ibang-iba sa mga kamay ni Marcos na laging nanlalamig at mapanakit. "Naririnig mo ba ako, Mrs.?" ang tanong niya. Tiningnan niya ang chart sa paanan ng aking kama. "Missy, Ibarra?" Umiling ako ng mahina. Ang lalamunan ko ay parang papel de liha sa sobrang tuyo. "Alonzo?" Bulong ko. "Maya Alonzo." Natigil siya sandali. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata nang marinig ang apelyido ko. Gulat, pagtataka, o baka pagkilala. Ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng profesionalismo. "Ako si Dr. Teodoro Laksamana." Pagpapakilala niya habang inaayos ang IV drip na nakakabit sa aking braso. "Muntik ka ng makunan, Maya. Severe malnutrition at stress. Mababa ang potassium mo at dehydrated ka. Buti na lang at nadala ka agad ng kasama mo." "Kasama?" Lumingon ako sa gilid. Nakaupo sa isang monoblock na upuan si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na karinderya malapit sa aming subdivision. Basang-basa ang kanyang damit at ang kanyang tsinelas ay putik-putik pa. Nakatulog siya habang nakahalukip-kip, yakap ang kanyang kupas na shoulder bag. Siya ang pumulot sa akin. Ang babaeng madalas kong daanan lang at ngitian tuwing umaga. Ang siyang sumalo sa akin nung tinapon ako ng sarili kong asawa. Bumalong ang luha sa aking mga mata, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa hiya. Hiyang-hiya ako na nakita niya akong ganito. Isang madam na naging pulubi sa isang iglap. Nagising si Aling Nena nang marinig ang impit kong paghikbi. Agad siyang lumapit at hinaplos ang aking buhok na parang isang ina sa kanyang anak. "Gising ka na pala, Ineng," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Diyos ko, akala ko mawawala ka na. Nakita kitang nakahandusay sa tapat ng gate niyo. Kinakatok ko ang guard pero ayaw akong buksan. Sabi nila, utos daw ni Sir Marcos na huwag pansinin ang basurang nasa labas." Basura. Iyon ang tingin sa akin ng ama ng dinadala ko. "Salamat po, Aling Nena." Garalgal kong sagot. "Wala po akong pambayad sa inyo." Saway niya sabay abot ng isang styrofoam cup na umuusok pa. "Huwag mong intindihin ang pera. Ang mahalaga, buhay ka at ang bata. Kumain ka muna. Lugaw lang yan na binili ko sa kantin.
pero mainit pa. Kinuha ko ang tasa. Ang init nito ay tumagos sa aking nanlalamig na palad. Sinubuan ako ni Aling Nena. Ang lasa ng luya at manok, kahit matabang dahil hospital food, ay tila ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko. Kanina lang, nagluto ako ng kare-kare na may mamahaling baka para kay Marcos, pero ni hindi ko natikman. Ngayon, ang simpleng lugaw na ito mula sa isang estranghero ang bumubuhay sa akin. Kailangan mong magpalakas, sabi ni Dr. Teodoro habang nagsusulat sa chart. Hindi pa siya umaalis. Hindi kakayanin ng katawan mo ang isa pang breakdown. Your baby is fighting, Maya. You need to fight too. Tinitigan ko ang aking tiyan. Maliit pa ito, pero naramdaman ko ang pintig ng buhay sa loob. Lalaban ako. Pangako ko sa sarili. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Biglang umilaw ang lumang cellphone ni Aling Nena na nakapatong sa mesa. Ang vibration nito ay lumikha ng mahinang ugong na bumasag sa katahimikan. Dinampot ito ni Aling Nena at kumunot ang noo. Tumatawag si Aling Ising, yung may-ari ng paupahan mo dati, nung dalaga ka pa? Kinabahan ako. Paano nalaman ni Aling Ising na kasama ko si Aling Nena? Magkumari nga pala sila. Sinagot ni Aling Nena ang tawag. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mula sa pagtataka, napalitan ito ng gulat at pagkatapos ay matinding awa habang nakatingin sa akin. Ano po yon? Tanong ko. Ang kaba ay bumabara sa aking lalamunan. Binaba ni Aling Nena ang telepono nang dahan-dahan. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Tila ba natatakot siyang baka mabasag ako sa sasabihin niya. Maya, simula niya ang boses ay nanginginig. Tumawag si Ising. May mga lalaki daw na pumunta sa dati mong inuupahan. Mga tauhan daw ni Marcos. Anong ginawa nila? Tanong ko. Kahit nasa kaibuturan ng puso ko, alam ko na ang sagot. Alam ko kung gaano kalupit si Marcos kapag gusto niyang burahin ang isang tao sa buhay niya. Sinunog nila. Bulong ni Aling Nena. Ang mga mata ay nangingilid ang luha. Sinunog nila ang mga gamit na iniwan mo doon nung lumipat ka kina Marcos. Ang mga lumang damit, ang mga libro, ang mga litrato, lahat daw tinambak sa bakanteng lote at sinilihan. Sabi daw nila, pangtaboy ng malas. Napapikit ako. Ang mga gamit na yon, nandoon ang mga lumang litrato ni tatay. Ang mga sulat niya noong nasa probinsya pa ako. Ang tanging mga alaala ng buhay ko bago ako naging Mrs. Ibarra. Wala na. Abo na lang ang lahat. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Masyado nang pagod ang puso ko para mag-eskandalo. Sa halip, isang tahimik na luha ang tumulo mula sa aking mata. Mainit at mabigat, dumaloy sa pisngi kong namumutla at pumatak sa puting kumot ng ospital. Wala na, bulong ko. Wala na akong babalikan. Tumayo si Dr. Teodoro at lumapit sa akin. May inabot siya, isang panyo. Malinis, puti, at may burdang inisyal sa gilid. May babalikan ka pa, sabi niya nang may diin. Ang sarili mo. Ang anak mo. Hanggat humihinga ka, hindi pa tapos ang laban. Tinitigan ko siya. Sa likod ng kanyang salamin, nakita ko ang isang uri ng determinasyon na hindi ko nakita kay Marcos kahit kailan. Isang determinasyon na magprotekta, hindi manakit. Sa labas ng bintana, tumila na ang ulan. Pero ang langit ay nanatiling madilim at mabigat. Alam ko, ito pa lang ang simula ng mahabang gabi ng aking buhay. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nag-iisa. May anghel sa aking tabi na nag-aabot ng lugaw at may doktor na handang tumaya para sa isang pasyenteng walang pambayad. Hinawakan ko ang tiyan ko. Anak, paumanhin kung wala tayong matutuluyan paglabas natin dito. Pero ipapangako ko sa'yo, balang araw, tayo naman ang magsasara ng pinto sa mukha nila. Ang buhay sa piling ni Aling Nena ay payak ngunit payapa.
Isang matinding kaibahan sa magulo at mapang-aping mundo na aking iniwan. Ang bodega sa likod ng kanyang karinderya ang nagsilbing pansamantalang kanlungan ko. Sa halip na aircon, ang pumapawis sa init ay ang hangin mula sa lumang bentilador na hirap ng umikot. Sa halip na mamahaling kutsyon, ang aking higaan ay isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na semento. Masikip, mainit, at amoy piniritong isda ang paligid. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog ako nang walang takot na husgahan. Isang hapon, habang tinutulungan ko si Aling Nena na magtupi ng mga nilabhang apron, inabot niya sa akin ang isang bagay na nakabalot sa dyaryo. Muntik ko nang makalimutan, Ineng, sabi niya habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Noong nililinis ko ang mga gamit mo na nakuha ko bago ka paalisin sa ospital, nakita ko to sa ilalim ng mga damit mo. Mukhang luma na kaya hindi ko na tinapon. Binuksan ko ang balot. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Isang lumang lata ng biskwit. Kalawangin na ang mga gilid at kupas na ang disenyo. Pero kilalang kilala ko ito. Ito ang kaban ng yaman ni tatay. Dito niya itinatago ang barya-baryang sukli sa pamasahe, ang mga resibo ng kuryente at ang mga lumang litrato namin. Akala ko ay nasunog na ito kasama ng iba kong gamit. Paano ito napunta kay Aling Nena? Nakalagay yan sa paper bag na hawak mo noong himatayin ka sa gate. Paliwanag ni Aling Nena. Tila nabasa ang aking isipan. Mahigpit ang hawak mo dyan kahit noong binuhat ka na namin pasakay ng tricycle. Parang buhay mo ang nakasalalay dyan. Napaluha ako. Wala akong maalala sa mga sandaling iyon, pero siguro ang kaluluwa ni tatay ang gumabay sa aking mga kamay para isalba ang tanging pamana niya. Dahan-dahan kong binuksan ang lata. Ang amoy ng lumang papel at kalawang ay sumalubong sa akin. Isang amoy na puno ng nostalgia. Sa loob, wala ng barya. Ang laman na lang ay isang dilaw na sobre na may selyo at isang maliit na bagay na pilak, isang USB drive. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadampot ko ang sobre. May sulat kamay sa labas. Para kay Mayari, sa oras na kailangan mo ng sandata. Sandata? Si tatay na isang simpleng driver at mekaniko, ano ang maibibigay niya sa akin na sandata laban sa mga higanteng tulad ni na Marcos. Nagpaalam ako kay Aling Nena na pupunta lang saglit sa computer shop sa kanto. Kailangan kong malaman ang laman ng USB na ito. Sa loob ng masikip at maingay na computer shop, isinaksak ko ang USB. Bumungad sa akin ang isang video file. Pinindot ko ang play at isinuot ang headset. Ang mukha ni tatay ay lumabas sa screen. Payat siya, matanda na, at baka sa kanyang mukha ang pagod ng maraming taon ng pagtatrabaho. Pero ang mga mata niyang laging puno ng kabutihan, ay nakatingin ng diretso sa kamera. Anak, simula niya. Ang boses niya ay garalgal, tila hirap magsalita. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin wala na ako. At siguro, nasa gipit ka ng sitwasyon. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ng paghikbi. Tay, andito ka pa rin pala. Alam kong ang akala mo, isa lang akong driver ni Don Aurelio. Patuloy niya. Pero higit pa doon ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Noong mga panahong nagkakagulo ang kumpanya dahil sa kasakiman ng ibang board members, kasama na ang ama ng babaeng pinalit sa'yo. Ipinagkatiwala ni Don Aurelio sa akin ang isang bagay na makakapagpabagsak o makakapagsalba sa Orex Capital. Nanlaki ang aking mga mata. Ang ama ni Selena? Si Don Aurelio, ang founder ng kumpanya. Ipinangalan niya sa akin ang golden shares. Sabi ni tatay, ang kanyang boses ay naging seryoso. Hindi ito pwedeng ibenta, hindi pwedeng ilipat, kundi sa kadugo lamang. Ito ang mga shares na may kapangyarihang magveto sa anumang desisyon ng board. Itinago ko ito, Maya,
dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ito para protektahan ang sarili mo. Luha ang pumatak sa aking pisngi habang nakikinig. Habang minamaliit siya ni Marcos bilang patay gutom, hawak pala ni tatay ang susi ng buong imperyo na pilit inaabot ni Marcos. Huwag mong gagamitin ito sa galit, anak. Huling bilin ni tatay. Gamitin mo ito para itama ang mali. Hanapin mo si Attorney Isabela. Quinto, siya ang may hawak ng orihinal na papeles. Mahal na mahal kita, Mayari. Ikaw ang tunay na yaman ko. Nagdilim ang screen. Nanatili akong nakaupo, tulala. Habang ang ingay ng mga batang naglalaro ng computer games sa paligid ay naging parang ugong na lang sa malayo. Mayaman ako, hindi lang sa pera, kundi sa kapangyarihan. Ang basurang tinapon nila, ang babaeng tinawag nilang palamunin, ay siya palang may hawak ng kanilang leeg. Binuksan ko ang isa pang browser tab. Nag-search ako ng balita. Isang malaking headline ang bumulaga sa akin. Kasalan ng taon. Marcos Ibarra at Selena Rios, engrandeng nag-iisang dibdib. Nakita ko ang mga litrato. Si Marcos, nakasuot ng mamahaling barong, nakangiti ng abot tenga habang nakakapit sa bewang ni Selena. Si Selena, balot ng diamante, ang muka ay puno ng tagumpay. At si Doña Consuelo, nasa gilid, tumatawa habang kausap ang mga mayayamang bisita. Masaya sila. Akala nila nanalo na sila. Akala nila ang pagtapak sa akin ay ang huling hakbang nila patungo sa tuktok. Hinawakan ko ang aking tiyan. Naramdaman ko ang pagsipa ng aking anak. Isang sipa ng buhay. Isang sipa ng pag-asa. Tingnan niyo silang mabuti, anak. Bulong ko sa screen. Ang aking tinig ay malamig at matalim. Ibang-iba sa Maya na laging umiiyak. Magpakasaya sila ngayon dahil bukas, ang bawat halakhak nila ay magiging singil na babayaran nila ng mahal. Kinuha ko ang USB at mahigpit itong kinuyom sa aking palad. Ang lamig ng bakal ay nagbigay sa akin ng kakaibang init. Tumayo ako at lumabas ng computer shop. Ang araw ay palubog na. Kinukulayan ng dugo ang kalangitan. Naglakad ako pabalik sa karinderya ni Aling Nena, pero hindi na ako ang parehong babae na umalis kanina. Ang Maya na yon ay namatay na sa ulan noong gabing pinalayas siya. Ang naglalakad ngayon ay si Mayayri, ang diyosa ng buwan na handang magdala ng liwanag sa dilim at handang magpabagsak sa sino mang humarang sa kanyang daan. Ang opisina ni Attorney Isabela Quinto ay nasa isang lumang gusali sa Escolta, malayo sa kumikinang na salamin ng Makati kung saan nagahari sina Marcos at Selena. Amoy lumang libro at kape, ang buong silid, puno ng mga estanteng umaapaw sa mga kaso at dokumento. Nang ipakita ko sa kanya ang USB at ang sulat ni tatay, hindi siya nagulat. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang matatandang labi. Matagal na kitang hinihintay, iha. Sabi niya habang inaabot sa akin ang isang tasang tsaa. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na ngunit matatag. Alam ng tatay mo na darating ang araw na ito. Siya ang pinakatapat na tao na nakilala ko. At ngayon, oras na para singilin natin ang utang ng mundo sa kanya. Doon nagsimula ang aking pagbabanyuhay. Ang sumunod na 3 taon ay hindi madali. Habang ang mundo ay abala sa pagpupuri sa power couple na sina Marcos at Selena, ako ay abala sa pagbuo ng aking sarili sa dilim. Hindi lang ako nag-aral kung paano magpatakbo ng negosyo. Nag-aral ako kung paano maging tao muli. Sa umaga, ako ay estudyante ni Attorney Isabela. Tinuruan niya ako tungkol sa corporate law, investments, at kung paano basahin ang mga nakatagong motibo sa likod ng mga matatamis na ngiti ng mga negosyante. Sa gabi, ako ay isang ina. Isinilang ko si Nico sa isang maliit na lying-in clinic sa tulong ni Dr. Teodoro na hindi kailanman humingi ng kahit isang sentimo. Nang una kong marinig ang iyak ng aking anak,
Naramdaman ko ang paghilom ng kalahati ng aking puso. Siya ang aking lakas. Ang bawat ngiti niya ay pawis sa pagod ng magdamag na pag-aaral. Naalala ko ang isang gabi habang nag-aaral ako para sa aking online MBA exam. Tulog na si Nico sa tabi ko, ang kanyang munting kamay ay nakahawak sa laylayan ng aking damit. Pagod na pagod ako. Gusto ko nang sumuko. Pero biglang gumalaw si Nico, nagising saglit at pinunasan ng pawis sa aking noo gamit ang kanyang maliit na palad. "Mama, wag sad," bulol niyang sabi bago muling pumikit. Napaluha ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi para sa paghihiganti ang ginagawa ko, para ito sa kanya, para hindi niya kailanman maranasan ang apihin ng sinuman. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, nagsimula ng maramdaman ni Marcos ang mga bitak sa kanilang perpektong buhay. Dahil sa kapangyarihan ng golden shares na hawak ko ng palihim sa pamamagitan ng isang dummy corporation na itinayo ni Attorney Isabela, unti-unti kong hinaharang ang mga risky investments na gustong pasukan ni Marcos. Bawat proposal na inaakala niyang magpapayaman sa kanya ay biglang nababasura o nauunahan ng ibang kumpanya. Nabalitaan ko mula kay Rafi, ang dati kong katrabaho, na naging mata ko sa loob ng Orex, na madalas nang mag-away sina Marcos at Selena. Nawawala ang pera, Maya. Balita ni Rafi sa akin isang hapon habang nagkakape kami sa isang tagong cafe. Si Selena, nagwawala dahil ang mga luho niya ay hindi na kayang sustentuhan ng kumpanya. At si Marcos, nagsisimula na siyang mangutang sa labas para lang mapanatili ang imahe nila. Napangiti ako ng tipid. Umpisa pa lang yan. Isang hapon, dumating si Dr. Teodoro. Sa aming maliit na apartment dala ang isang kahon ng laruan para kay Nico. 3 taon na ang nakalipas, pero nanatili siyang nasa tabi namin. Hindi siya nanligaw, hindi siya nagpumilit. Siya lang ang laging naroon. Tagahatid ng gamot kapag may sakit si Nico, tagakinig kapag pagod ako sa mga aralin. Para sa future engineer, sabi niya habang inaabot kay Nico ang isang set ng building blocks. Pinanood ko silang maglaro sa sahig. Ang tawa ni Nico ay umaalingaw sa kwarto. Tiningnan ako ni Teodoro at ngumiti. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang uri ng pagmamahal na tahimik, matiyaga, at hindi humihingi ng kapalit. Ibang-iba sa pagmamahal na akala ko ay totoo noon. "Handa ka na ba para sa susunod na linggo?" Tanong niya nang mapansin niyang nakatitig ako. Huminga ako ng malalim. "Oo, Doc. Handa na ako." Tumayo ako at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang Maya na nakaduster at amoy kusina. Ang babaeng nasa salamin ay nakasuot ng itim na blazer. Ang buhok ay nakapusod ng maayos at ang mga mata ay may talim ng isang espada. "Miss M," bulong ko sa sarili ko. Iyon ang tawag sa akin ng mga business associates ni Attorney Isabela. Isang misteryosong investor na kinatatakutan at nirerespeto. Dumating ang tawag ni Attorney Isabela kinabukasan. "Maya!" Seryoso ang boses niya sa telepono. Nakaschedule na ang General Assembly ng Orex sa susunod na linggo. Gusto nilang maghalal ng bagong chairman dahil bumabagsak na ang stock value ng kumpanya. Si Marcos ang pambato ni Selena para makuha ang posisyon at makontrol ang natitirang yaman. Hinawakan ko ang aking kwintas, ang lumang singsing na pilak na ginawa kong palawit. "Hayaan mo silang mangarap, attorney," sagot ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat. Dahil sa araw na yon, hindi lang chairman ang makikilala nila. Makikilala nila ang bangungot na tinawag nilang basura. Binaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Makati skyline ay kumikislap sa malayo. Dati, ang mga ilaw na yon ay tila mga bituin na hindi ko maabot. Ngayon, nasa palad ko na ang switch kung papatayin ko sila o hindi. Naglakad ako papunta sa closet at inilabas ang isang pares ng sapatos.
Isang pares ng itim na stiletto na may pulang talampakan. Matulis, matibay. Isinuot ko ito at humakbang. Ang tunog ng takong sa sahig na kahoy ay parang tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng kanilang kasaganahan. Ang Grand Ballroom ng BGC ay naligo sa ginto at pilak. Bawat babae ay nakasuot ng terno na may matataas na manggas at bawat lalaki ay may suot na mamahaling relos. Ito ang taunang gala charity ball ng mga elite. Isang lugar kung saan ipinagmamalaki ang kayamanan sa ilalim ng maskara ng pagkakawanggawa. Nag-iisa akong nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng itim na gala gown na may high neckline. Ang buhok ko ay nakapusod ng mahigpit at ang aking mukha ay tila isang blankong canvas na walang bakas ng emosyon. Suot ko ang maskara ng isang Miss M, malamig, misteryoso at walang takot. Sa aking bulsa, nakakuyom ang aking mga kamay at sa aking leeg, nakasabit ang lumang pilak na singsing na ginawa kong palawit. Tiningnan ko ang mga bisita. Naroon sina Marcos at Selena. Si Marcos ay tumatayo sa tabi ni Selena. Pilit siyang ngumingiti at tila may iniintindi. Payat na siya. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pag-aalala. Si Selena, sa kabilang banda, ay nagpapakita ng labis na pagmamalaki. Balot siya ng alahas, pero sa bawat pagtawa niya, may matalim na tunog na tila nababasag na salamin. At naroon din si Doña Consuelo. Kasama niya si Marcos, pilit na inaayos ang kurbata ng kanyang anak habang may ibinubulong. Ang mukha niya ay tila mas lalong humaba at lumungkot. Ganyan talaga ang hiya, Maya. Bulong ni Attorney Isabela sa akin habang dahan-dahan kaming naglalakad. Para sa kanila, mas masakit ang mapahiya sa publiko kaysa makulong. Iyan ang ginagawa ng takot na mawalan ng mukha. Lumapit kami sa isang auction table. Ang isinasubasta ay isang napakagandang painting ng isang tanyag na Pilipinong pintor. 1,000,000 piso! Sigaw ng isang lalaki. 1,500,000, sagot ng isa pa. Biglang tumayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. 2,000,000! Wala nang tatalo pa. Ako ang kukuha niyan. Iyon na ang hudyat. Tiningnan ko si Attorney Isabela. Isang tango lang ang sagot niya. Itinaas ko ang aking kamay. Ang aking tinig ay kalmado at buo. 30,000,000 piso. Para akong naghagis ng bato sa isang tahimik na lawa. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang ballroom ay nabalot ng isang malalim na katahimikan. Walang nakakakilala sa akin. Hindi ako kasama sa mga listahan ng mga tradisyonal na mayamang pamilya. Si Doña Consuelo ay napatulala. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sino ka? Wala kang mukha pero may 30,000,000 ka? Saan mo nakuha ang pera mo? Hindi ako sumagot. Sa halip, marahan akong lumapit sa auctioneer at ibinigay ang isang business card. Miss M. Alonso Foundation. Pagkatapos, tumalikod ako at naglakad palayo. Tila ba tapos na ang usapan? Hinabol ako ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga braso ay nagpumiglas sa mga humaharang na tao. Hoy, babae, hindi kita tinitigilan. Mayari? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang boses na yon. Ang boses na matagal ko nang kinalimutan. Ang boses ni Marcos. Lumingon ako nang dahan-dahan. Nakatayo siya sa aking likuran. Ilang pulgada lang ang layo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Puno ng pagtataka. At sa wakas, takot. Mayari? Bulong niya ulit. Ikaw ba talaga yan? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pananamit ay mamahal, ngunit ang kanyang aura ay nag-iiba na. Ang kanyang balat ay tila mas maitim at mas magaspang. Siya ay tila nalulunod sa pag-aalala, at ang amoy ng kanyang mamahaling cologne ay hindi na nagtatago ng anuman. Iba ang tingin mo sa akin, mahinahon kong sabi, gamit ang isang malalim na Tagalog na matagal ko nang hindi ginagamit. Hindi na ako ang Maya
na naglalaban ng damit mo. Ang pangalan ko ay Miss M. What the hell, Maya? Ginugulo mo ang buhay ko. Bulong niya, nag-aalala na marinig ng ibang tao ang tensyon sa pagitan namin. Bakit ka nagtatago? Ba't ka nagpapanggap? Saan mo nakuha ang pera mo? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. You know, Marcos, when you called me a pauper, you made me realize that I should never apologize for working hard. But you are still a pauper, Marcos. Ang pinagkaiba lang, your clothes are expensive. Hindi ko na siya hinayaang makapagsalita. Itinaas ko ang aking kamay, tila nagpapaalam. Ngunit bago ako tumalikod, biglang dumating si Selena. Marcos, who is this cheap woman? Tanong niya, ang kanyang tinig ay matalim na parang talim. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Look at her eyes, babe. Ang sama ng tingin. Parang kilala ko siya. Looks familiar? Natigilan si Selena nang makita niya ang aking singsing palawit. Tumingin siya sa aking mga mata. Ang kanyang hinala ay nag-ugat. Ikaw ba si... Ngunit bago niya matapos ang pangalan, dahan-dahan akong yumuko at hinawakan ang aking suot na sunglasses. Dahan-dahan ko itong inalis at ang liwanag ng chandelier ay tumama ng diretso sa aking muka. Ang buong ekspresyon ni Selena ay nagbago. Mula sa pagkamuhi, naging gulat, at sa huli, matinding takot. Natuklasan niya ang katotohanan. Ang basura ay may kakayahang mag-recycle. Bulong ko sa kanya. At ang ginto, mas kumikinang kapag hinugasan ng ulan. Tumalikod ako at naglakad papalayo. Ang bawat hakbang ay nagbigay ng tiwala sa sarili ko. Handa na ako sa malaking labanan. Ngunit nang malapit na ako sa exit, huminto ako sa gitna ng hallway. Naramdaman ko na may naiwan. Hinawakan ko ang aking bulsa, tiningnan ko ito. Nawawala ang isang bagay. Ang aking panyo. Ang panyong may burdang MA. Nilingon ko ang likuran ko. Nakita ko si Marcos, nakatayo sa gitna ng silid na punong-puno ng tao. Wala na si Selena sa tabi niya. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin. Hindi na puno ng galit, kundi puno ng isang malalim na panghihinayang. At sa kanyang kamay, nakita ko ang panyo. Dahan-dahan niyang dinampot ang panyong inihulog ko, pinahid niya ito sa kanyang palad. At ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin na tila sinusubukang basahin ang aking kaluluwa. Ang malaking mansyon ng mga Ibarra ay tila isang malaking kabaong na naliligo sa dilim. Sa labas, may mga magagandang ilaw na nagpapakita ng kanilang kayamanan. Sa loob, ang mga silid ay walang laman at nababalot ng tensyon na mas mabigat pa sa mga palamuting nakasabit. Dinig na dinig sa buong bahay ang boses ni Selena. Ang boses niyang matinis at mayabang ay nagdadala ngayon ng tunog ng pagkabigo. Ilang beses ko bang sasabihin, Marcos, your so-called genius investments are bleeding my trust fund dry. Ano na lang ang mukha ko sa daddy ko? Magkano na lang ang natira sa pera ko? Ang bawat salita niya ay bumabasag sa katahimikan na tila basag na ang kanilang relasyon. Calm down, Selena, sigaw ni Marcos. Pilit na inaayos ang kanyang buhok na tila ba ang kaguluhan sa kanyang buhay ay nasa kanyang hitsura lang. I can fix this. I just need one big contract. Isang malaking deal para maibalik ang lahat. Big deal. Lagi na lang big deal ang naririnig ko sa iyo, Marcos. Patuloy niya sinundan niya ang paglakad ni Marcos patungo sa bar cabinet. I gave you my money because you promised me power. You promised me a dynasty. Tapos, the next thing I know, wala na tayong pera at ang asawa ko nanghihiram na sa aking credit card para lang makabili ng bagong set ng golf clubs. Ang tunog ng isang vase na nahulog mula sa mesa, marahil ay natamaan ni Marcos nang hindi sinasadya ay nagpaalingaw-ngaw sa malawak na silid.
Isa itong tunog na puno ng kapusukan at kawalang pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pagkasuklam. "Ikaw, Selina, ang daldal mo," sabi niya habang tinuturo si Selina. "Kung hindi ka ba naman malas, dumating ka lang. Nagsimula na kaming maghirap. Wala ka pang maibigay na apo. Puro ka lang gastos. Pati ba naman ang bahay mo? Wala ka man lang anak na lalaki para magmana? Tingnan mo ang anak ko. Ang payat-payat na sa kaiisip." Tumawa ng mapakla si Selina. Isang malamig at mayayabang na tawa. "Huwag mo akong idamay sa failures ng anak mo, Donya. Hindi ako ang kasalukuyang problema. Ang totoo, ang anak mo ang pinakamalaking utang sa buhay ko. Ang problema mo ay ang karma mo. Ang dating asawa ng anak mo na tinawag mong basura, ngayon ay nagtatapon ng barya-barya sa auction na mas malaki pa sa net worth mo. That's your problem." Ang palitan ng kanilang matatalim na salita ay tila mga taga sa matigas na bato. Nagpapakita ng mga bitak na hindi na kayang takpan ng mamahaling furniture. Samantala, ako naman ay nasa isang maliit na meeting room kasama si Rafi Dizon. Si Rafi, ang dating auditor na inalipusta ni Marcos, ay naging aking kaalyado. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng kanyang paglisan sa Orex. "Ayan na lahat, Miss M," sabi ni Rafi. Inabot sa akin ang isang folder na punong-puno ng mga printout. Lahat ng ebidensya ng money laundering schemes, falsified tax declarations, pati ang signature na ginaya niya para makakuha ng loan in Maya's name. Narito rin. Tiningnan ko ang mga papel. Ang bawat pahina ay naglalaman ng krimen na sapat para pabagsakin ang isang dinastiya. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob, ang puso ko ay nagdiriwang. Hindi sa wakas ay makakaganti ako, kundi sa wakas ay makakamit na ang katarungan. "Maraming salamat, Rafi," sabi ko. "Gagamitin natin ito para itayo ang ating sariling imperyo, hindi para gibain ang kanila. Ang pagpapabagsak sa kanila ay side effect lang ng pagtatayo ng tama." Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi ay nagsisimula nang bumalik sa mga gusali. Biglang tumunog ang aking telepono, si Dr. Teodoro. "Maya, nasaan ka?" tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. "Nasa meeting pa ako, Doc," sagot ko. Bigla akong kinabahan dahil sa kanyang tono. Bakit? "Is Nico okay?" "He is, pero may nakita akong kakaiba kanina," sabi niya. Pilit na pinapahinahon ang sarili. "Kanina habang naghahatid ako kay Nico sa daycare, may isang lalaki na matagal nang nakatayo sa tapat ng gate. When he saw me, he immediately left. Pero bago siya umalis, he took a picture. Siya ang lalaking nakita ko dati sa hospital. Napahigpit ang hawak ko sa folder. Ang aking professional na maskara ay nabasag at ang primal na takot ng isang ina ang sumakop sa aking katawan. Iyon ang private investigator, Doc," bulong ko. "Nalaman na nila. Alam na ni Marcos na may anak ako. Ang laro ay nag-iba na. Ito ay hindi na lang tungkol sa pera o shares. Ito ay tungkol sa buhay ng aking anak. Sa kabilang panig ng lungsod, sa mansyon ng mga Ibarra. Nakaupo si Marcos sa gilid ng sofa, nakatingin sa kisame habang umiinom. Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate, isang anonymous message. Inabot niya ito at binuksan. Isang lumang scan photo ang bumungad sa kanya. Isang black and white ultrasound image, may tatak na 6 na buwan. Sa ilalim ng larawan, may sulat kamay na nakasulat, "Boy." Naramdaman na niya ang pagkahilo. Hindi, imposible. Sinabi ni Selina na ang bata ay hindi na mabubuhay. May isang pang text message ang sumunod. Isang pangungusap lang. Nakasulat sa isang malinaw at nakakakilabot na font. Mabuti pa ang dugo, hindi kayang i-fake. Ang basag na mukha ni Marcos ay nanginginig. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng bagyo. Ang mukha ni Maya na lumuluhod.
ang dugo sa kanyang mga hita, ang mga salitang sinabi niya, "Ang anak natin, masela ng pagbubuntis ko." May anak siya, isang tunay na anak. At itinapon niya ang mga ito sa putikan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang kirot ng panghihinayang ay mas masakit pa sa anumang krisis sa pananalapi. Tumayo siya. Ang kanyang paghinga ay mabigat at masikip. Nico. Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na sumisilay, ngunit gising na ako. Hindi dahil sa kaba para sa General Assembly ng OREX sa susunod na linggo, kundi dahil sa paalala ni Dr. Teodoro tungkol sa lalaking nagmamanman. Ang pag-aalala ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking puso. Ang takot ng isang inang inaapi ay mas masakit kaysa anumang hiya. 8:00 ng umaga, habang nag-e-email ako kay Attorney Isabela tungkol sa huling detalye ng paghahanda, tumunog ang telepono ko. Sa screen, ang pangalan ng daycare center ni Nico. Agad kong sinagot. Ang boses ko ay nagmamadali. "Hello, bakit po?" "Miss Maya, si Miss Teresa po ito," sabi ng guro. Ang boses niya ay nanginginig. "Pumunta po dito si Manong Fred, yung tricycle driver." Sabi niya, kinuha daw po niya si Nico. Parang isang malaking ice cube ang biglang pumasok sa aking dibdib at dumiretso sa aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Si Manong Fred ay hindi namin regular na driver. Anong ibig mong sabihin? Kinuha. Pilit kong pinatatag ang aking boses, ngunit ang mga kamay ko ay nanginginig na. Sabi niya, pinasundo daw po ni Aling Nena. Pero, pag-alis niya, may isang lalaki na pumasok at nagpakita ng picture ni Nico at nagtanong kung saan daw dinala si Nico. Sa isang iglap, bumalik sa aking isip ang video ni tatay, ang panyo na naiwan kay Marcos at ang private investigator. Hindi na ito coincidence, ito ay pagdukot. Tumalon ako sa kinauupuan ko. Hindi ko na inisip ang laptop, ang business plan, o ang mga golden shares. Tanging si Nico lang ang nasa isip ko. Tinawagan ko agad si Dr. Teodoro. Mabilis niya itong sinagot. "Doc, si Nico nawawala. Kinuha ng isang hindi ko kilalang driver." Nabasag ang aking boses. Nagmakaawa. "Tulungan mo ako, Doc? Baka si Marcos ang may pakana." Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa pagtatanong. "Magkita tayo sa tapat ng daycare. Ngayon din." "Huminga ka, Maya. I will call all my contacts. Don't panic. Stay put and wait for me." Pero hindi ako makahintay. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na inisip na wala akong payong at ang langit ay nagbabadya ng ulan. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at lumang aspalto. Amoy ito na nagpapaalala sa akin ng gabi na itinapon ako sa kalye. Ang takot na maranasan muli ni Nico, ang mapait na sinapit ko, ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 suntok. Mabilis akong sumakay sa unang taxi na nakita ko. Ang bawat segundo ay tila 1 taon. Sa bawat paghinto ng taxi sa stoplight, pakiramdam ko ay dinudurog ang aking puso. Naalala ko ang mukha ni Nico, ang kanyang munting ngiti, ang kanyang mga mata na tila maliliit na bintana sa aking kaligayahan. "Marcos, kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong wala kang matitirahan kahit 1 metro ng lupa sa Pilipinas. Sisiguraduhin kong mamatay ka ng nakaluhod." Nang dumating ako sa daycare, naroon na si Dr. Teodoro. Basang-basa na siya at ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang noo. Hinawakan niya ang aking braso nang makita niya ako. Nagtanong na ako sa mga bata. "Maya," sabi niya, ang kanyang boses ay kasing seryoso ng isang hukom. May isang batang nagsabi, nakita niya daw si Nico na sumakay sa tricycle kasama ang driver. Pero hindi ito si Manong Fred. Nawalan ako ng lakas. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga tuhod. Ngunit bago ako tuluyang bumagsak, sinalo ako ni Teodoro. "Maya, tingnan mo ako. Kailangan mo akong tulungan." Sabi niya
habang pilit akong pinapatayo. I-trace natin ang driver. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Pumikit ako at ang isang tahimik na luha ay pumatak sa basang balikat ni Teodoro. Ito ang takot. Ang takot na mas malaki pa sa aking pagmamahal. Biglang may tumakbo sa aming direksyon. Si Aling Nena. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Hinihingal. "Maya, pasensya na. Hindi ko alam na may sumundo." Sigaw niya. Pero may nakita akong bago. Inabot niya sa akin ang isang lumang papel na galing sa kanyang bulsa. Galing sa isang magbobote. Sabi niya, nakita daw niya ang tricycle. Sa likod, may sulat si Nico. Pilit daw niyang inihagis sa daan para may makakita. Tiningnan ko ang papel. Isang maliit na drawing ng bahay ni Aling Nena at sa ilalim nito isang salita. Lola. Lola? Si Doña Consuelo? Hindi. Hindi niya kukunin si Nico. Wala siyang pakialam sa bata. May isang tao lang na tinatawag niyang Lola dito. Sabi ni Teodoro, ang kanyang mukha ay nagningning. Yung matandang babae na nagbebenta ng mani sa kanto. Dinalhan ko siya ng gamot noong nakaraang buwan. Siya ang nagbigay kay Nico ng pastillas noong birthday niya. Maliwanag na. Sa gitna ng kanyang takot, ang matalinong si Nico ay sumulat ng clue para ituro ang pinagkakatiwalaang lugar. Ang driver ay nalito sa pagitan ni Aling Nena at ng matandang babae na tinatawag niyang Lola na inakala niyang lola ng bata. Mabilis kaming sumakay ni Teodoro sa tricycle at nagtungo sa kanto. At doon, sa harap ng isang maliit na tindahan na puno ng junk food at mga sari-sari na paninda, nakita ko siya. Si Nico. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Tahimik na pinapanood ang isang matandang babae habang nagtitinda ng mani. Kumakain siya ng ice drop na may kulay ube. Nakita niya ako. "Mama!" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nagdala ng init sa aking nanlalamig na katawan. Tumalon siya mula sa bangko at tumakbo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala na akong pakialam sa mga tao sa paligid. Ang amoy ng ube at sweat ni Nico ang pinakamasarap na pabango sa mundo. "Baby, are you okay? Are you hurt?" Hinalikan ko ang bawat bahagi ng kanyang mukha. "I'm fine, Mama. But that man was scary. I just want to go home." Bulong niya habang nakayakap ng mahigpit sa akin. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan si Dr. Teodoro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ang kanyang hininga ay mabigat. Hinawakan ko ang kanyang braso. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. "Doc, salamat," sabi ko. Ang luha ay nagsimula nang umagos sa aking mga mata. Luha ito ng lunas, hindi ng sakit. Hindi siya sumagot, pero inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang aking buhok. Pagkatapos, marahan niya akong hinila palapit. Isinandal niya ang aking ulo sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kaligtasan. Ang kanyang yakap ay isang tahimik na pangako na hinding-hindi na ako makikita pang nakaluhod sa putikan. Pero sa likod ng tindahan, sa gilid ng isang poste, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot siya ng itim na baseball cap. Nakatingin siya ng direkta sa amin. Nang makita niyang nakatingin ako, agad siyang tumalikod at naglakad palayo. Pero ang isang bagay na napansin ko, ang lalaking iyon ay hindi ang private investigator. Ang lalaking iyon ay pamilyar. Si Marcos. Ang huling pagkikita ko kay Marcos, kahit sandali lang, ay nagbigay sa akin ng katiyakan. Hindi siya nagmamalasakit sa akin, pero nag-aalala siya para sa kanyang dugo. Naramdaman niya ang init ng kanyang pag-iisang dugo at ito ang pinakamalaking kahinaan niya. Kinaumagahan, bago pa man ako makapag-react, inunahan na ako ni Selena. Isang malaking banner headline ang bumalandra sa mga social media platforms at sa mga sikat na pahayagan. Wife scandal, dating asawa ni Marcos Ibarra, nagtatangkang i-extort ang Orex Capital gamit ang anak.
Ang lumang larawan ko, ang Maya na maputla, nakasuot ng ordinaryong damit, ay ipinost sa tabi ng litrato ni na Marcos at Selena. Ang caption ay nagsasabing, "Ako raw ay isang gold digger na matapos akong iwan ay ngayon ay nagbabalik para magsamantala sa Orex gamit ang kanyang secret son." Ang babaeng ito ay walang awa. Hindi siya nagpapahinga hanggang hindi niya nakukuha ang lahat ng pag-aari ng asawa ko. Pahayag ni Selena sa isang online interview, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi maitago. Ang buong mundo ay nagrally laban sa akin. Ang mga netizens ay nagkomento ng walang tigil. Gold digger nga. Matapos niyang itago ang bata, ngayon ay hihingi ng pera. Ang kapal ng muka dapat lang sa kanya na iwanan. Pagkatapos, si Doña Consuelo ay lumabas sa isang television network. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pekeng luha at pagdadrama. Hindi ko alam kung anong karapatan niya na bumalik. Umiiyak niyang sabi habang nakatingin sa kamera. Ang anak ko ay pinagsikapan ng lahat ng iyan. Kami ay nalulugi na dahil sa kanya. Naway kaawaan ng Diyos ang kaluluwa niya. Kahit si Rafi ay nataranta. "Miss M, they're playing dirty. What should we do? The General Assembly is tomorrow." Uminom ako ng tsa. Hindi ito ordinaryong tsa. Ito ay salabat na may kasamang luya. Isang inumin na nagpapatibay ng aking loob. "Hayaan mo silang maglaro, Rafi." Kalmado kong sabi. Hindi tayo maglalaro sa kanilang turf. Ibigay natin ang gusto ng mga Pilipino. Telenovela sa totoong buhay. Ipakita natin sa kanila ang tunay na mukha ng kasakiman. Inutusan ko si Attorney Isabela na mag-set up ng isang impromptu press conference sa harap ng lumang gusali ng Orex Capital. 1 oras bago magsimula ang General Assembly. Ginamit ko ang aking Alonso Foundation Network para sa panghuling pagkilos. Tinawagan ko si Aling Nena at ang iba pang mga babaeng natulungan ng foundation, ang mga karinderya owner, ang mga street vendor na nabigyan ng microloan. "Kailangan ko kayong magpakita," sabi ko sa kanila. Hindi para sa akin, para ito sa katarungan. Kailangan ng mga tao na makita na hindi ako nag-iisa. At sila ay dumating. Nang dumating ako sa harap ng lumang gusali, ang tanawin ay kahanga-hanga. Isang wall of humanity ang sumalubong sa akin. Hindi sila mga elite o socialites na nakikipagkompetensya. Sila ay ang mga simpleng tao, ang masa, na nagtatanggol sa akin. Hawak nila ang mga placard na may nakasulat, "Justice for Maya" at "Dangal muna, bago yaman." Si Aling Nena ay nasa harap. Ang kanyang mukha ay nakatingin ng diretso sa mga kamera. "Hindi gold digger ang ineng na ito," sigaw ni Aling Nena. Ang boses niya ay matatag. "Siya ay isang ulirang ina. Siya ang tumutulong sa amin. Ang pamilya lang ni Marcos ang magnanakaw." Nakatayo ako sa gitna nila. Ang init ng kanilang pagmamahal ay nagpatibay sa aking puso. Ito ang totoong yaman, ang pagmamahal at suporta ng mga tao. Pumasok na ako sa gusali kasama si Attorney Isabela. Sa lobby, sinalubong kami ng mga goons na inupahan ni Selena. "Hindi ka pwedeng pumasok dito, Miss M," sabi ng isang malaking lalaki. "Only shareholders are allowed." Ngumiti ako. Isang tunay at mapanganib na ngiti. "Tama ka," sabi ko. "Pero tingnan mong mabuti ang pinto ng gusaling ito." Lumingon ang mga goons at nakita nila ang nakatayo sa labas. Hindi lang sila ang mga masa. Nakita nila ang mga pulis at ang mga opisyal ng Securities and Exchange Commission na naghihintay lang ng signal. Mayari. Ang Diyosa ng buwan na nagdadala ng liwanag sa dilim. "Hindi ako ang magpapatigil sa'yo," sabi ko sa lalaki. "Ang golden shares ang magpapatigil sa'yo." Sa loob ng elevator na umaakyat patungo sa General Assembly, kinuha ko ang aking cellphone. May nakasulat na isang mensahe para kay Marcos. "Nasa loob ako. Ang iyong huling baraha ay ginamit ko na. Ngayon, oras na para ako naman ang maging Korte Suprema."
Nang huminto ang elevator at bumukas ang pinto, sinalubong ako ng isang malaking hall. Sa gitna, nakaupo sina Marcos at Selena, magkahawak kamay. Nag-aakalang sila na ang mananalo. Sa isang sulyap, tinitigan ko si Marcos. Nakita ko ang isang pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang panghihinayang. Ngunit ang oras para sa awa ay tapos na. Ito na ang oras para sa paghuhukom. Lumakad ako papasok. Ang tunog ng aking sapatos ay tila death knell sa kanilang kapangyarihan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigawan. Bawat mata ng mga shareholders, negosyante at mga elite ay nakatuon sa akin. Ang tingin ni na Marcos at Selena ay may halong gulat, galit at isang luma at matinding takot. Tiningnan ako ni Marcos. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagtataka. Maya, anong ginagawa mo rito? Walang karapatan ng mga outsiders na pumasok sa General Assembly. Mali ka, Marcos. Kalmado kong sagot. Ang aking tinig ay umalingaw sa silid. Hindi ako outsider. I am Mayari Alonso Ibarra, the rightful owner of the Golden Share. Biglang bumukas ang likurang pinto. Pumasok si attorney Isabela Quinto, kasama ang dalawang opisyal ng SEC. Inilapag niya sa mesa ang isang stack ng dokumento. Ladies and gentlemen, sabi ni attorney Isabela sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang inyong bagong majority shareholder at chairwoman of the board, si Miss Mayari Alonso, na legal na nagmamay-ari ng 51% ng voting rights ng Orex Capital. Isang bagong alon ng bulungan ang kumalat sa silid. Si Marcos ay tumalon sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas na sa kanyang pwesto. Lies! Fake documents! Sigaw niya. Hindi ito totoo. Hindi ko matandaang may shares ang tatay niya. Driver lang siya. Driver lang. Siya ay isang driver, pero siya ay isang tapat na driver. Ang tapat na driver ng inyong yumaong founder na nagbigay sa kanya ng huling proteksyon. Sabi ko, ang aking tinig ay tumindi. Huwag mong dungisan ang dangal ng aking ama, Marcos. Ang iyong ama-in-law ang kumakalap ng pera sa kumpanyang ito at ang ama ko ang sumalba sa inyo. Ang aming ama-in-law? Nagsalita si Selena. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay namumula. Wala kang mapapatunayan. Walang ebidensya ang lahat ng pinagsasabi mo. Ngumiti ako. Mali ka, Selena. Mayroon. Attorney Quinto, the presentation please. Sa malaking screen, lumabas ang isang detalyadong data chart. Hindi ito tungkol sa shares. Ito ay tungkol sa black money, isang serye ng offshore accounts at ghost companies na ginamit ng ama ni Selena at ni Marcos para mag-launder ng pera. Bawat transaksyon ay ipinakita ng malinaw, kasama ang pangalan at signature ni Marcos. Pagkatapos, isang video recording ang lumabas. Ito ay ang hidden camera footage sa isang private room kung saan pinipilit ni Marcos si Maya na pumirma sa annulment papers noong 3 taon na ang nakakaraan. Sa video, narinig ang boses ni Marcos, malamig at mapang-api. Pirmahan mo na yan, Maya. Wala ka ng pag-asa. Walang silbi ang pag-aasawa mo sa akin. Kaya kung ayaw mong masunog ang mga gamit mo, pirmahan mo na. Pati ang bata. Hindi na makikilala. Ang buong silid ay nabalot ng kaba. Ang mga matatandang shareholders ay nagtinginan, punong-puno ng galit. Ang mga babae ay napahawak sa kanilang dibdib. Lumabas ang boses ni Doña Consuelo sa likuran ko, mahina at nanginginig. Hindi totoo yan. Photoshop lang yan. Tumingin ako sa kanya. Doña Consuelo, ang Diyos na lang ang nakakaalam kung gaano mo ako inapi. Ang pagtira sa akin ng basura at pag-alis ng aking dangal. Pero ang lahat ng yan, I am taking them back now. Si Selena ay hindi na makakilos. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Marcos, anong pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Magsalita ka. Say it's fake.
Pero hindi nagsalita si Marcos. Nakatayo siya, ang kanyang katawan ay tila pinako sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Sa isang iglap, bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang malaking wedding ring, ang singsing na ipinagpalit niya para sa akin. Salamat, Marcos. Bulong ko. Salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang tunay na ginto ay hindi sa mga singsing o stocks, kundi sa dangal ng isang babaeng minamaliit mo. Ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Pumasok ang mga opisyal ng pulisya at ang mga ahente ng SEC. Hawak nila ang mga warrant of arrest. Mr. Marcos Ibarra at Miss Selena Rios, sabi ng isang pulis. Kayo ay inaaresto dahil sa mga kasong money laundering, fraud, at tax evasion. Tumayo si Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng pagkamuhi. Hindi! Hindi ka mananalo. Marcos, gumising ka. I-save mo ako. Pero huli na. Ang mga pulis ay inilagay ang posa sa mga kamay ni Marcos. Walang nagawa si Marcos, kundi ang tumayo. Siya ay hindi na ang maangas na CEO. Siya ay isang taong basag na. Nang dumaan siya sa akin, pilit niyang tiningnan ako. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang bata, I want to see my son. Please, Maya. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, hinila na siya ng mga pulis. Isang matinding sigaw ang narinig mula sa likod. Si Doña Consuelo. Marcos, anak ko, hindi! Hindi pwedeng mangyari to. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak ng malakas, hindi para sa kahihiyan, kundi para sa pagkawala ng kanyang kayamanan. Ako ay tumayo ng matuwid. Ang aking buong katawan ay tila tumigas. Tiningnan ko ang mga shareholders at sinabi ko sa kanila ang huling desisyon. Bilang bagong chairwoman, ang una kong desisyon ay pumkamanibi. Ang lahat ng ill-gotten wealth ay i-reinvest sa Alonzo Foundation para sa community housing at microfinancing para sa mga single mothers at small vendors. Sa dulo ng silid, sa isang maliit na pribadong silid, nakita ko si Dr. Teodoro. Hawak niya si Nico sa kanyang kandungan, tahimik na pinapanood ang TV screen kung saan ipinapakita ang buong kaganapan. Nakasuot ng headphones si Nico at naglalaro ng kanyang building blocks. Ang kanyang ama ay inaresto, ngunit ang kanyang anak ay hindi nakita. Siya ay nasa ligtas na lugar. Lumabas ako ng boardroom, naglakad patungo kay Nico. Hinalikan ko ang noo niya. Ang init ng kanyang balat ay nagdala ng tunay na kaligayahan. Sa labas, ang mga opisyal ay isinasakay sina Marcos at Selena sa police van. Ang araw ay bumagsak sa kanilang mukha at ang lahat ng tao ay nagtipon-tipon, punong-puno ng galit at kasamaan. Pagkatapos ng paghuhukom, ng pag-aresto ni na Marcos at Selena, ang mundo ay tila huminga ng malalim. Hindi ako nagdiwang. Walang champagne, walang bonggang selebrasyon. Sa halip, naramdaman ko ang isang malalim at matinding kapayapaan na matagal ko nang hindi narararaka. Hindi ako nag-atubiling humarap sa mga responsibilidad ko. Ginawa kong executive director si Rafi Dizon sa Orex dahil siya ang may kaalaman at integridad. At ang golden shares, ang lahat ng yaman ay inilipat sa Alonzo Foundation. Hindi ako kumuha ng kahit isang sentimo para sa personal kong gamit. Ipinagpatuloy ko ang pangitain ni tatay. Ang foundation ay nagtayo ng mga community clinic at nagbigay ng mga microloan para sa mga small entrepreneurs tulad ni Aling Nena. Ang mansyon ng mga Ibarra ay ipinagbili na ng gobyerno. At si Doña Consuelo, wala nang natira sa kanya. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska at wala siyang mahanap na matitirhan. Isang buwan matapos ang kaso, dinala siya ng mga social workers sa isang nursing home. Ang dating ginang na puno ng alahas at pagmamayabang
ay napilitang manirahan sa isang maliit, amoy gamot na silid kung saan ang tanging maririnig ay ang tahimik na pagrereklamo ng ibang matatanda. Ang karma ay hindi naghihintay ng sentencing. Isang hapon, pumunta ako sa isang sementeryo na matatanaw ang dagat. Ito ang lugar kung saan nakalibing si tatay. May bitbit akong isang bouquet ng sampagita, ang paborito niya. Umupo ako sa tapat ng kanyang lapida. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng alat at sampagita, isang amoy na puno ng kalungkutan at kaligayahan. Tay, simula ko. Ang aking tinig ay kalmado na at matatag. Ginawa ko na po. Napanalo ko na ang laban. Hindi ako nagkwento ng tungkol sa mga shares, sa mga krimen, o sa mga kulungan. Nagkwento ako ng tungkol kay Nico. Ang galing-galing na ni Nico, tay, ang talino. Niyakap niya ako ng mahigpit noong nahanap ko siya. Ang ganda ng buhay niya ngayon, tay, dahil sa'yo. Dahil binigyan mo ako ng lakas para makatayo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sugat na ibinigay ni Marcos ay gumaling na, ngunit ang bakas ay naroon pa rin. Tungkol kay Marcos, tay, pagpapatuloy ko. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong makita siyang umiyak at maghirap. Pero noong nakita ko siyang nakayuko sa boardroom, noong nakita ko siyang walang-wala, napagod na ako. Ang paghihiganti ay isang mabigat na pasanin at ayaw kong dalhin iyon sa aking paglalakbay. Pinalaya ko na po siya, tay. Pinalaya ko siya para mapalaya ang sarili ko. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Nang matapos ako magsalita, naramdaman ko ang isang mainit na kamay na nakadampi sa aking balikat. Si Dr. Teodoro Laksamana. Nakatayo siya sa likuran ko. Tahimik lang. Paumanhin, hindi ko sinasadyang pakinggan. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at maingat. Alam ko kung gaano kakahirap. Magaling ka, Maya. Tumayo ako at humarap sa kanya. Ngayon, wala na akong kaba. Wala nang hiya. Wala nang takot. Gusto mo bang maglakad-lakad? Tanong ko. Oo, sagot niya. Naglakad kami sa tabing dagat. Ang buhangin ay mainit sa ilalim ng aming sapatos. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa baybayin, isang mahinang tunog na tila lalabay ng kalikasan. Alam mo, Doc, sabi ko, noong una, akala ko ang pagmamahal ay tungkol sa sacrifice, ang pagiging mabuting asawa, ang pagtitiis, ang pag-aalay ng sarili. Iyon pala, ang pagmamahal ay tungkol sa respect at equality. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagpapalaya. Ngumiti siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nagmadali, Maya. Ayaw kong maging kapalit ako ng puwang na iniwan ni Marcos. Gusto kong maging addition sa buhay mo, hindi replacement. Huminto kami. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin ng ganitong uri ng pagmamahal. Isang pag-ibig na naghihintay, nag-aalaga at nagbibigay ng espasyo. Hindi ko na kailangan ng mga salita. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Iniangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang aking pisngi. Ang kanyang mga kamay ay mainit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at paghanga. Ang aking mga labi ay lumapit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang marahas na halik. Isa itong tahimik, maingat, at puno ng kilig na first kiss. Isang pangako ng bagong simula. Isang pagpapalitan ng kaligayahan. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang amoy ng kanyang damit ay amoy ospital. Malinis, presko, at puno ng pangako ng buhay. Doc, bulong ko. Salamat sa pagiging safe place namin ni Nico. Mayari, sagot niya. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pagmamahal. You are home now. Ngunit hindi pa rin tapos ang kwento.
Dahil sa pag-ibig na ito, may isang maliit na tinig na tumawag. Mama, Doc Teo, may kuting. Si Nico. Tumakbo siya palapit sa amin. Hawak-hawak ang isang kuting na kulay gray. Tiningnan ko si Teodoro. Tiningnan niya ako. Sabay kaming ngumiti. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Ang pamilya ay tungkol sa pagmamahal, paggalang, at pagtulong sa bawat isa. Ang golden share na ipinamana ni tatay ay nagdala sa akin ng katarungan. Pero ang sampagwita at ang lugaw na ibinigay sa akin ni Aling Nena at ang gentleness ni Dr. Teodoro, ito ang nagdala sa akin ng tunay na paghilom. 5 taon ang lumipas. Sa ngayon, hindi na ako si Maya Alonzo na mapagpakasakit. Isa na akong Mayari Alonzo, ang chairwoman ng Alonzo Foundation. Ang foundation ay lumaki na. Nagtatag ng mga ospital at paaralan sa mga komunidad na minsan kong tinirhan. Ang Orex Capital ay naging isang modelo ng kumpanya na may integridad at puso. Sa ilalim ng pamamahala ni Rafi, ang aking buhay ay payapa at puno ng layunin. Si Nico ay 9 na taong gulang na, matalino at napakabait. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaligayahan na hindi ko naranasan noong bata pa ako. Isang hapon, nakita ko siya na naglalaro sa hardin kasama si Teodoro. Hindi pa kami kasal ni Teodoro. Hindi na namin kailangan. Ang aming relasyon ay hindi nakabatay sa isang piraso ng papel, kundi sa pag-aalaga, paggalang, at pag-ibig na nagpapalaya. Nagbabahagi kami ng isang bahay na maliit lang pero puno ng init na nakatayo sa isang komunidad na tinulungan ng foundation. Si Teodoro ay naglilingkod pa rin sa public hospital, ngunit sa gabi, siya ay isang ama kay Nico at isang kasama sa buhay ko. Isang araw, habang nagdadrive ako patungo sa isang charity event, may nakita akong lalaki na nakatayo sa gilid ng nursing home. Nakasuot siya ng lumang damit, payat na payat, at ang kanyang buhok ay may puting hibla na. Si Marcos. Walang pagmamalaki, walang pag-aari. Kalalabas lang niya sa kulungan at ang hiya ay mas mabigat pa kaysa sa posas. Alam ko na ang pumasok sa kulungan ay hindi ang pinakamasakit na parusa. Ang pinakamasakit ay ang mawalan ng dangal at pamilya. Nakatayo siya doon, nakatingin sa mga rehas ng nursing home kung saan nakatira ang kanyang ina. Si Doña Consuelo ay hindi na siya kinikilala. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa pag-iisa. Nang makita ko si Marcos, walang galit sa aking puso. Wala na. Tanging isang malalim at malungkot na pag-unawa. Ang huling tanikala ng tungkulin ay naputol na. Hindi ako huminto. Lumampas lang ako at tiningnan ko siya sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa aking kotse. Pero sa huli, yumuko lang siya at dahan-dahang naglakad palayo sa dilim. Pinalaya ko na siya.